Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH at ito syempre ang pinamagatang kakapasok lang. Naku, ito ang nakakabiglang utos. Remulla kumanta na. PBBM nagulat, Duterte delikado. Kaya, ano kaya ito? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ngayon po, ito po, sinasabi po ni... Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratales. Tuloy natin. Ni Secretary Remulla ngayon, Sino nakakatakot po to, no? Sabi ni Secretary Remulla, we're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Okay. Tignan po ninyo, ha. Ngayon po, iba na tono natin, no? Sabi po ngayon, hindi po natin sila pipigilan kung wala naman silang ginagawang illegal. In the first place, inaamin niyo po ba na narito na sila? Kung wala pong illegal na ginagawa yung ICC, bakit po inililihim yung pagpasok po nila rito? Dapat wini-welcome niyo yan, di ba? Kung wala pong illegal yung ginagawa ng ICC, dapat welcome ICC nakalagay sa airport. Sasama po kami. Wala palang illegal na ginagawa eh. Paabisuhan nyo lang po kami para meron pong welcome committee. Magbo-voluntary po kami, kaming mga kulto ni Digong. May inihanda na po kaming pang-welcome dyan eh. Red carpet ba? Parang ganun, no? Nasaan po sila? Bakit po sila nagtatago kung wala po talaga silang ginagawang illegal? Di po ba? Kasi kung above board lahat, at sinasabi natin na wala silang ginagawang illegal, i-welcome po ba natin? Dapat win-welcome nyo. Kasi international body yan, katulad ng mapag-welcome ninyo. Bakit parang tinatago nyo sila? Okay. Ito ang kompletuhin natin. No? We're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Nothing so wrong. Parang kasing may laman yung sinasabi na bakit naman natin silang pipigilan kung wala naman silang ginagawang illegal. So, ang parang ibig sabihin nun, isummary na lang natin. Ganito. Tagalogin pala. Ayan, parang okay lang na magsipasok sila rito. Wala naman silang gagawing masama, ganun. Welcome naman sila dito. So, ang iisipin dyan, nandito na nga ba sila? Kasi wala naman sa kanilang problema, hindi naman big deal yung pagpasok ng ICC dito eh. Siyempre, alam naman natin dito sa bansa natin, kapag international ang pumapasok, siyempre, is talagang wini-welcome ng magarbo. ICC yan eh. Pero yung sinasabi nila na okay lang na pumasok sila rito, wala naman silang gagawin. So, pwede pala silang pumasok dito ng pabalik-balik, pwede silang lihim na hindi na malaman ng kahit sino. 'Di ba? So, paano yun? Parang nagmamalman, parang gano'n. Meron silang sino-surveillance, parang gano'n ba yan? 'Di ba? Kasi welcome eh. Parang wag na natin i-welcome ng magarbo. Wag na natin i-televise kasi baka mabuking tayo. Parang ganun ba yun? Ako nagtatanong lang naman ako Kasi mapapag-isipan talaga na hindi maganda yan eh. Kasi parang may laman. Parang ano yan eh. Dito sa bahay ko, welcome lahat. Pwede kayong pumasok ng pumasok. Eh di kahit sino pwede na palang pumasok. Kahit magnanakaw, pwede nang pumasok. Kahit may gawin sa yung masama sa loob ng bahay mo, okay lang. Eh di sila pwede nang pumasok dito. Parang binibigyan sila ng access na gano'n. Kung na ngayon, mamaya papakita natin yung sinabi ni Pangulong Marcos noon. If they're getting statements, eto po tandaan nyo, if they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Kung kumukuha daw po ng ebidensya at sila po ay kumukuha ng statements, okay lang daw. So okay na lang ngayon yung mag-imbestiga, di ba? We will have to deal with the several legal implications
of the action of the ICC in the Philippines, and it may have an end up to in the Supreme Court of the country. So parang talagang lihim to. Kung sakasakali mang totoo na pumasok sila dito, ayaw ipaalam. Nangangalap ba ng ebidensya para procedural matters, etc., etc. Okay, napakadelikado po nitong ginagawa natin kasi okay lang daw na mag-imbestiga sila, kumuha sila ng ebidensya. Okay ba yun? No? Okay ba yun, Secretary Remulla, na pumasok sila dito sa atin samantalang wala naman silang jurisdiction? Sabihin niyo muna na may jurisdiction sila. Kasi unfair eh. Sinasabi ng gobyerno wala silang jurisdiction. Bakit pinapapasok kung walang jurisdiction? Isa lang naman po gagawin nila. Hindi naman po sila pupunta rito as tourists. Ang pagpunta po nila rito, napakalinaw naman. May kaya purpose. sila pupunta sa Pilipinas, iimbestigahan po nila, no, yung gobyerno ay yung dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Wala naman po eh. Wala naman pong sinabi, no, na kakaiba silang gagawin. War on drugs po ang punteriya nila. So, iimbestigahan po nila si Pangulong Duterte. Pero para magkaroon lang po tayo ng background, ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Kailan ba to? July 21, 2023. Kalahating taon na nakakalipas. Okay. That's it. Sabi po ni Pangulong Marcos noong July 2023, that's it. Magandang katanungan mo, pero mamaya mo itanong yan, ha? Okay lang yan kung walang kasalanan, bakit matatakot? Ano ko nga, gusto kong sagutin yan maya-maya eh. Bakit matatakot? Yan, BM. Yan po meaning ng BM, bakit matatakot, ha? So we continue to defend the sovereignty of the Philippines. Hindi, ito pa pala. That's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. So wala na po tayong dealings sa ICC, sabi ni Pangulong Marcos. Okay. Tapos sinundan niya pa yan. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. Noong July po, sinasabi ni Pangulong Marcos, we have nothing to do with the ICC. The Philippines continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So kung na-question nyo yung investigation, jurisdiction, hindi lang po jurisdiction and investigation. Bakit po ngayong 2024, January 2024, iba na po yung tinatakbo ng inyong mga ng DOJ, di ba? Maganda kung meron ditong DOJ. Okay, dagdag pa natin. Ito po mga sinabi ni Pangulong Marcos. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Bakit mapupunta sa Dahig? Kaya't dito, sabi ni Pangulong Marcos, dito, ibig sabihin yung korte po natin. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya na sinabi namin mula simula, we will not cooperate in them in any way or form. You know, ganda ng sinabi ni PBBM. Pero talaga laging nagsasalita si PBBM ng mga ganun. Pero taliwas yun sa mga bata-bata niya. Diba? Parang may sariling isip yung mga bata-bata niya. Parang, hindi kami susunod dyan sa presidente. Wala yan, parang ganun lang. Kahit ka ba nun, PBBM? Diba? Ayaw na nga, yung ICC, wala naman silang rito eh. Tayo, may sarili tayong hustisya. Papapasukin natin dito yan. Diba? Parang inamin natin na, hindi namin kayang lutasin yung kahit na anong mga krimen na nangyayari dito sa Pilipinas. Mahina, mabagal kami. Diba, sino ba pagtatawanan? Di tayo.
At saka kaya dumadami talaga kriminalidad dito, no? Aminin natin, sige, mabagal nga, pero ayun lang naman babaguhin eh. Hindi na natin kailangan yung ICC. No, kung maayos naman ang hustisya natin dito, bakit pa tayo magpapapasok ng ibang bansa? Dahil ba meron kayong mabigat na gustong ipakulong o paimbestigahan? Si FPRRD ba? Ganon? O, nagtatanong lang tayo, ha? Tsaka kawawa din yung lagay ni FPRRD, no? Yung war on drugs. Kasi, kuwari ikaw nanunungkulang ka. Bilang presidente, syempre, akay mo buong bansa niyan eh. Sagot mo yan. Ngayon, kapag dumami yung adik-adik sa kanto, yayariin ka. Ibig sabihin na, dumami mga adik, mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, tapos wala kang ginagawa. Kapag may ginawa ka naman, gumawa ka ng aksyon para sugpuin yung mga pinagbabawal na gamot at yung mga gumagawa nun, masama ka pa rin. Parang wala kang paglagyan. Hindi alam kung saan yung namumuno kasi hindi alam kung saan sila lulugar. At saka laki nang naitulong nung kay FPRRD, halos nabawasan lahat. No, kaya ngayong taon na to, nung nanalo si PBBM nung taon na to, hanggang ngayon, isko konti na lang, hindi na ganun kainit. Yung mga adik-adik, mga ganyan, yung mga masamang bisyo na yan, hindi na ganun kainit sa balita. Hindi kagaya dati, laging binabalita nung hindi pa si FPRRD yung nakaupo. Alam ko mga katunay, saksi kayo dyan. Hindi na ganun kainit ang usaping droga sa Pilipinas. Wala na. Kung meron man, mangilan-ngilan na lang. Di ba? Wala yung mga big time talaga na wala na. Kung baga, ang laki ng natagpas ni FPRRD nun. Kaya sinasabi nila na yung Pilipinas ngayon, drug-free, ganito, wala na masyado. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, nawala. Hindi man naubos, no? Nangonte. Di ba? Nahuli niya lahat. Yung iba talaga, nategi. Ganon. Kaya hindi ka magtataka ngayon, na bigla silang kumonti ngayon. Bakit? Gusto nyo ba sa panahon ngayon PBBM, dumami sila? Parang gano'n. Parang nagtataka kayo na, kumonti ngayon. Dapat dumami. Parang gano'n ba yun? Ang laki nang naitulong sa administrasyon ni PBBM, yung naiwang administrasyon ni FPRRD. Ibig sabihin, naiwan is bumaba na siya. Siyempre, si PBBM na magko-continue. Yun. Hindi nyo po mababago yan, no? Lahat po ng mga fans ni Pangulong Marcos, hindi nyo na po mababawi yan. Nasa lahat ng dyaryo yan, yung sinabi niyan. Ngayon po, takbo tayo ng January 2024. Iba na po ang tono ng DOJ. Ito na po ang sinasabi ng DOJ. If they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Nung July, kinu-question yung investigasyon. Ngayon, okay na. Ano po ba yung nangyari mula July hanggang ngayon? No? Bakit okay na ngayon? Kalaban nyo na yung mga Duterte. Dati, kakampi nyo. Dapat, bilang Pangulo, lalo na yan, tinitignan po yan ng mamamayan, no? Ang hirap po maging leader, yung pabago-bago na sinasabi. Pero para sa akin, ito sa sinabi nga ni Sir Badong, na syempre, nako-question ni Sir Badong si PBBM. Syempre tayo kay Sir Badong, believe tayo dyan. Pero ito naman ang opinion ko. No, sa tingin ko, merong mga tao talaga na nasa likod ni PBBM. Ibig sabihin, mga sarili niyang kasama, ganito, na parang, alam na natin, yung nag-uudyok, diba? Bumubulong-bulong. Minsan kasi ang bulong, malakas yan diba? Pag sa patay nga, bumulong ka Diba? Minsan nakakatotoo pag may hiniling ka. Diba? Parang ganun Minsan kapag maganda yung bibig, kung maganda yung salita nung bumubulong sa'yo, minsan makukumbinsi ka No? Kaya, yun yung medyo dapat iwasan ni PBBM. Alam natin yan, hindi lang siya magdidesisyon yan. Hindi lang siya nagdidesisyon. Siguradong may mga bumubulong kaya biglang nagbabago yung plano niya. Parang ang bulong sa kanya, maganda to, ganto, ganyan, ganyan. Pero yung ibinubulong sa kanya, may ibang ihidin agenda yun. Once na pinayagan ni PBBM yung binulong sa kanya, yari na. Kasi napapayag na natin yung wala na magagawa. Pwede na natin gawin yung dapat natin gawin. Kung yung mga Duterte, pag initan natin, pakulong natin, magagawa natin yan. Ang lalabas na namang masama dito is si PBBM malamang. Yun ang ating nakikita sa ating bolang kristal. Ngayon, okay na. Ayan, no?
Si Remulla po ay DOJ. Alter ego po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Okay na ngayon na mangalap ng ebidensya, okay na ngayon na kumuha ng statement sa mga testigo. Pero noon, wala. Hindi po pwede. Kukwestiyonin natin yung investigasyon. Ang labo, no? Di po ba? Yun lang po yun. Litisin natin si Duterte sa Pilipinas, wala pong problema. Actually, may nagkaso na po sa kanya. Okay naman. Nilabanan naman korte sa korte. Kaya hindi nyo po pwedeng ikatwiran na papasukin natin dahil may sarili po tayong batas dito. No? Imposible po na pumayag kami na sa sinasabi ninyo. Ikaw Pilipino, nakagawa ka man ng krimen, kung totoo man nakagawa siya ng krimen sa Pilipinas, dapat dito siya nililitis. Yan po sinabi ni Pangulong Marcos. Tama yun. July. Ngayon, kasi gusto nila mapabilis eh. Kasi once na si Duterte is mapakulong nila, mapipilay si BP Sara dyan. Diba? Parang mas lalong lalakas ang loob nila na anuhin yung mga Duterte. Parang ganun yun. Diba? Para sa politika lang talaga lahat yan eh. Diba? Uy na. Pati kayo, babaguhin nyo na. Ayaw nyo na maniwala sa sinabi ni Pangulong Marcos noon. Ngayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Aratiles, no? Ayan, mga katunay. Talagang pinupuspusan nila na talagang si FPRD gusto nilang mapakulong. No? Kasi wala namang ibang kaso dito na malaki sa Pilipinas eh. Kundi yun lang naman yung hinihimutok nila kay FPRRD para pumasok yung ICC dito. Tataka ka kung bakit gusto nilang pumasok dito yan. Ano ba pa yung bisigaw? Wala namang gera dito. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.